Or pwede mong sabihin sa kanya na, kunwari meron ka rin nun. Pero ikaw pa nag-apply ka ng deodorant, talaga madami. Kasi nga, minsan ka na rin napahiya. At yung experience mo dati nung elementary, talaga nagtawanan yung classmate mo. Kaya magmula nung classmate, tinatak ko sa isip ko na itong high school hindi pwedeng mangyari, especially pag PE natin, especially pag yung summer, especially talaga pag yung, siyempre pag break time, tatakbo kayo sa kantin, tapos pila, maraming estudyante, possible talagang papawisan. Kaya dapat meron din tayong dala niyan sa school. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, patulong nga ako kay Papa. Pa, Oh, anak, Pa, pabigyan mo nga ako ng advice. bakit? Problema? Kasi Papa, meron kasi ako isang classmate. Papa, gustong-gusto ko kasi siya tulungan. Papa, first day pa lang ng school, napapansin na namin to sa kanya. Di ba, Papa, after ng break time? Siyempre, pag galing ka sa labas, pinagpawisan ka. Pagbalik kasi sa classroom, Papa, talagang may amoy siya eh. Papa, naawa nga ako sa kanya kasi talagang pinagtatawanan siya ng mga classmate ko. Ang gusto ko sana, Papa, gusto ko sana siyang i-approach nang hindi siya na-insecure, Papa, o hindi siya nasasaktan. Anong magandang approach kaya, Papa? Tulungan mo nga ako, Pa. So, ibig sabihin, may amoy. Kumbaga, pero pagpasok niya sa school niyo ng umaga, okay naman siya. Okay naman siya, Papa. So, pwede na expired, no? So, gusto mo kausapin kasi pinagtatawanan. Oo kasi anak, biruin mo, high school na kayo eh. Sa totoo lang, elementary pa lang. Ako, hindi ko kinakayan. Nagkaroon ako dati niyan, grade 4. Alam mo, unang naging sign nun, yung mga classmate ko, biglang gumaganon. Hanggang sa meron na akong classmate na talagang di makatiis. Talagang nagsalita na ng putok. Talagang napahiya ako nun. Sobrang pahiyang-pahiya ako nun na, siyempre, sa elementary, minsan, hindi pa naman alam kung ano gagamitin. Dati, tawas lang kami. Wala namang mga ganong deodorant dati. Tulad yun, di ba? So, nakakaya talaga siya. Lalo ngayon, ano eh, babae lalaki? Babae, Papa. Naku, babae pa man din. Teka lang. Ganito yan, nak, no? Siguro, mas maganda yan. One time, kausapin mo siya. Yung uwian na. Yung kayo lang dalawa. Kumbaga, lakasan mo lang yung loob mo. Huwag mo isipin na ma-offend siya. Ang isipin mo, matulungan mo siya. Kasi hindi mo naman siya approach ng maraming tao na nakarinig. Kumbaga, wag mo na lang din sabihin sa kanya na pag nakatalikod siya, pinagtatawanan. Or may mga classmate kayo pinagtatawanan siya kasi baka mamaya, sumama ang loob. Kasi alam mo anak, ang tao, especially pagka may taong concern talaga, dapat real talk. Dapat totoo. Doon mo malalaman kung sino yung totoo sa'yo at buti nga naisip mo yan. Kasi kung hindi mo naisip yan, malamang buong taon, pinagtatawanan siya. Tsaka kasi anak, alam mo, sa totoo lang, ewan ko ako naramdaman ko rin yan eh, na minsan hindi ko alam na may amoy ako. Parang, bakit ganun? Ang lapit naman ng ilong ko sa kilikili pero hindi ko naamoy. Mas okay kasi anak na talagang i-approach mo siya in a nice way na real talk. Kasi ako, gumagamit ako dati, tawas, pawis na pawis yung kilikili ko. Wala nga siyang amoy, pero ang pangit kasi tignan sa uniform talaga yung pawis na pawis. Tapos nung nag-high school naman ako, nung nauso yung ibang deodorant, lalo yung kilalang-kilala, ang lakas naman. Ibig sabihin, mabango nga, amoy kilikili pa rin. So hindi siya masyadong kaaya-aya. Kaya ako ngayon, di ba, ginagamit ko yung pambabae. O, di ba? I-approach mo siya. Ngayon, baka hindi pa niya alam kung paano gamitin. Especially pag mga deo lotion, yun ang maganda ngayon, di ba? Kumbaga, yung part talaga ng kilikili natin, dapat hanggang dito nilalagyan talaga yan. Kasi baka mamaya, unti lang nilalagay, wala. Pang 2 hours nga lang yun. So, dapat talaga, yung isang sachet na ganun, medyo dumadami talaga. Di ba rin madami?
Wag lang onti kasi yun nga, anak, nagdadalaga kayo pare-parehas ka mo. Eh, mahirap naman na ibang tao pa yung magsabi tapos pag sinabi sa'yo medyo patawa, medyo pang-aasar, medyo pambubuli. Eh, concern kasi ako sa'yo, classmate. Or pwede mong sabihin sa kanya na, kunwari meron ka rin nun. Pero ikaw pa nag-apply ka ng deodorant, talaga madami. Kasi nga, minsan ka na rin napahiya. At yung experience mo dati nung elementary, talaga nagtawanan yung classmate mo. Kaya magmula nung classmate, tinata ko sa isip ko na itong high school hindi pwedeng mangyari, especially pag PE natin, especially pag yung summer, especially talaga pag yung, siyempre pag break time, tatakbo kayo sa kantin, tapos pila, maraming estudyante, possible talagang papawisan. Kaya dapat meron din tayong dala niyan sa school. So para mas okay, bago pumasok, pag CR sa school, or after break time. Yun, para hindi siya mo-open. Kumbaga, inahalimbawa mo yung sarili mo na ikaw, napagtawanan ka, medyo nabully ka, talagang nagkaroon ka ng embarrassing moment dahil dun sa pangyayari na yun, na sineshare mo sa kanya ngayon, na ayaw mo mangyari sa kanya. Para sa akin siguro yun yung pinaka the best way, anak. No? Pero yun nga, siyempre, swerte niya kasi concerned ka sa kanya. Dahil maraming tao, anak, na ayaw nang nare-real talk, ayaw nila nung may taong may concern sa kanila. Ang gusto nila, isasang-ayunan lang sila. Ang gusto nila lagi, ang basehan nila sa salitang kaibigan, yung umuoo lang sa kanila, which is, karamihan sa ganun, plastikan. So, remind mo rin siya na ilista ka niya sa isa sa totoong kaibigan. Kahit di kayo mag-best friend, kahit wala level ng best friend na, importante yung concern mo sa kanya, matatandaan niya yan. At yun yung pinaka-the best way na example, kunwari meron ka rin niyang kamo. Basta ganun lagi, anak. Tama yan, buti ganyan ka sa kapwa mo. So as long as tama yung gusto mong gawin, maganda yung hangarin mo para sa kanya, maraming way, basta in a nice way. No? Kaysa naman yung pabayaan mo lang, tapos pinagtatawa naman. Minsan, may mga tao pa naman na minsan lang napagtawanan, may nangyari sa buhay nila kasi nga, pakiramdam nila, nabully sila. So, may mga taong sobrang mabababaw ang emosyon na talagang dinadamdam nila yung maliliit na bagay. Kaya tama yung ginagawa mo, saludo ko sa'yo at huwag kang mahiyang maghingi na advice sa akin pag mga ganyan. Ha? Sige na. Yung Ano na ba nga to? yung papa, ano sabihin ko sa kanya. Sige na. Tama yun. Tapusin ko lang itong mga bayarin natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun talaga. Ako din dati. Nako. Kakasuot ko ng mga damit ng mga ate kuya ko, nahawa ako eh. Yun. Ha, okay na.